Purihin ng Diyos sa panibagong araw ng pag-aaral ng kanyang salita. So para sa ating practical na pag-aaral ngayon mga kapatid, ito po ay may kinalaman sa usapin ng pagbibigay. And I believe with all my heart na isa sa mga character na dapat na tinataglay ng mga anak ng Diyos, mga mananampalataya ng Panginoong Kristo, tayo po ay dapat na maging generous giver, especially sa mga taong nangangailangan. Lagi nating tandaan, higit tayong pinagpala ng Diyos at higit na kapuri-puri sa Diyos na tayo ay maging mapagbigay kaysa naman tayo ang tumatanggap o tayo yung binibigyan o tinutulungan. Amen? Para sa ating practical na pagbubulay-bulayan sa pagkakataong ito, Matthew chapter 6, verse 1 up to 4. Sabi ng Panginoong Kristo, "Take heed that ye do not your alms before men to be seen of them, otherwise you have no reward of your Father which is in heaven." Nako, napaka-importanting paalaala yan mga habibi. "Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily, I say unto you, they have their reward." And then verse 3, "But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth, that thine alms may be in secret, and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly." Amen. Unang practical lesson na po pwede nating matutunan dito. Don't give with a wrong motive. Mga kapatid, sa panahon ngayon, ang dami pong naghihirap. Lalo na sa panahon ng kalamidad. Pero nakakalungkot isipin kasi yung iba ay sinasamantala ang pagkakataong ito at sinasamantala nila ang mahirap na kalagayan, ang hindi magandang kalagayan ng ilang kababayan natin. So ano yun mga kapatid? Maraming tumutulong sa panahon ngayon with a wrong motive or wrong purpose. Yung iba dyan kaya tumutulong kasi gusto nilang sumikat. Yung iba tumutulong lalo na kapag malapit na ang eleksyon kasi kailangan nila ng votes ng mga tao. So nagpapabango sila, nagpapakitang gilas, nagkakawang gawa na hindi mo naman nakikita dati on regular basis. So they have a wrong motive, they have a wrong agenda, they have another purpose at the back of their mind. Hindi talaga purely na pagtulong lang sa kapwa from the abundance of their heart. So ang tawag po sa ganyang uri ng pagtulong ay panggagamit, pananamantala doon sa mga taong naghihirap. Yung iba, ang purpose nila ay for publicity lamang. So para makagain ng followers, makagain ng viewers, makagain ng supporters, and kung ano-ano pang mga dahilan ng meron sila. So mga kapatid, first, don't give with the wrong motive. Makikita natin yan sa verse 1. At ito ay isang warning sa ating lahat. Or else you're going to lose your reward from God. So, if you're going to give, if you're going to donate hundreds of thousands, millions of money, billions of money, pero mali ang motive mo, then your giving is good for nothing. You're not going to receive any reward from the Lord. Sayang lang ang pagtulong mo. Kaya kung tutulong ka, make sure na tama ang motibo mo. Pangalawa, don't make noise when you give for public recognition or appreciation. So maraming nagbibigay ngayon kasi ang gusto nila, ma-notice sila in public, ma-notice sila in the community, na napakabuti nilang tao, mapagbigay sila, matulungin sila mga kapatid. Kapag ka ganun ang intention mo, maling-mali ka agad. Ito ay uri ng pagtulong o pagbibigay na hindi kinalulugdan ng Diyos. So, imagine, sabi ng verse 2, "When thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogue." So, alam mo, kapag ka nagbibigay ka, but you make a noise in the public, so may mga nakatutok sa'yo na camera para ma-broadcast ka, ma-recognize ka in public, mapanood ng mga tao, you're just making noise. You're just making your name famous in the community or in the social media. So yung ganyang uri ng pagbibigay, yan po ay gawain ng mga hipokrito. Ano bang ibig sabihin ng hypocrites? Simple lang, mapagpaimbabaw, mapagbalat kayo, pakitang tao, at wala sa puso yung pagtulong
na kanyang ginagawa for personal gain lang. So yung mga hypocrite sa panahon ng Panginoon Kristo, pagka nagtulong sa kanila, talagang ibabagsak nila para marinig ng public, ma-recognize sila. So mga kapatid, hindi ganito ang uri ng pagtulong na ituturo sa atin ng Diyos. Magtulong ka, tumulong ka lang. Wala nang camera na nakasunod sa iyo. Wala nang live coverage. So don't make noise when you give. And thirdly, you may give and help secretly as much as possible. Kung kinakailangan, pag tumulong ka, in secret na lang. Kasi, hindi naman patay ang Diyos, hindi naman natutulong ang Diyos. Kapag ikaw ay mayroong ginagawang mabuti, na tama ang motibo mo, alam naman ng Diyos kung paano kanya gantimpalaan or pagpalain at the right time. On the other hand, pwede ka rin naman talagang tumulong na manotice ng public, but as long as na tama ang iyong motive. Kasi, itinuturo rin naman ng Panginoon Kristo sa Matthew chapter 5 verse 16 that let our light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So kapag in public tumulong tayo, basta tama ang ating motive at hindi natin kinukuha yung glory at yung credits, bagos idinadirect natin yung tao sa Diyos, mga kapatid, doon sa kabutihan at pagtulong na yung ginagawa, naging dahilan pa ito para makilala ng mga tao ang Diyos, na siya ay Diyos ng pagpapala at Diyos ng pagtulong sa mga nangangailangan. So make sure you give and help with the right intention, right purpose, and right motive. So ako mga kapatid, hindi naman lingid sa inyong kaalaman at nabanggit ko nito. Kami mag-asawa, kami po ay mayroong matutulungang kapuspalad sa Pilipinas, sa Palawan. So meron kaming 60 na scholars and we are supporting them each month. So, saan po nagmumula yung tulong na yan? From our personal pocket. At bakit natin ginagawa ang pagtulong? Kasi unang-una, laki tayo sa hirap. Working students tayo noon. Naging magnanakaw pa ako para kahit paano meron akong something to support myself. Kaya lang maling pamamaraan. And then, naging scholar tayo sa World Vision. So, ngayon ang ginagawa natin, we pay it forward. Dahil tayo'y biniyayaan na rin ng Panginoong Diyos. And we're not doing it for any other reason. And besides, the purpose of this scholarship is to bring these students with the right knowledge sa ating Diyos. So, we support them financially, but most of all, we support them in their spiritual well-being and relationship nila sa Panginoong Diyos. So, kaya mga kapatid, at the end of the day, give rightly, give with the right motive, give to glorify God and to exalt God, and give without expecting anything in return. So ito po si Pastor Aris, and thank you so much sa inyong panunood. Always remember, it is always better, it is always a blessed thing to become a giver than to be a receiver. Kaya, magbigay at tumulong when you are able. God bless you mga kapatid, and to God be the glory. See you again tomorrow.